Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali sa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay pinakikilala sa atin sa pamamagitan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa pagdiriwang po natin ngayong gabing ito ng kabanal-banalang puso ni Jesus ay isang dakilang handog po, dakila handog sa simbahan at isang dakilang handog sa bawat isa sa atin. Ang handog na puso ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay tinataglay po natin. Walang nawawaglit. Ang bawat tibok ng puso po ng poong Jesus Nazareno ay tinataglay po natin bawat isa sa atin. Ang poong Jesus Nazareno, binibigyan tayo ng oportunidad magmuni-muni kung ano ang pinakabuod ng ating pananampalataya. Yun po yung pinakamahalaga na pangahawakan po natin, ang buod ng ating pananampalataya, ang kabuuan at walang kondisyong pag-ibig po ng Diyos
sa bawat isa sa atin. Kaya sasabi ko po, taglay po natin ang banal na puso ni Jesus. Bawat isa sa atin ay nagtataglay ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Walang kondisyong pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. At ito'y bawat isa sa atin ay nagtataglay nito. Ang ikalawang pagbasa po ay nagsasabi sa atin kung anong pangangailangan para sa lahat ng mga mananampalataya. At ito ay upang malaman na ang pag-ibig ni Kristo ay higit sa ano pang mga bagay o karunungan, upang ikaw ay mapuspos ng lahat ng kabuuan ng Diyos. Kaya nga po, kabuuan ng Diyos. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay binubuo ng Diyos at ang Diyos na ito ay siyang tinataglay ng bawat isa sa atin. At tinataglay ng Diyos ang bawat isa sa atin. Hindi po masa, individual. Kung paano po tayo kakilala niya. At kung paano po ang kanyang buong pag-aalay ng kanyang buhay ay bawat taglay ng ating buong katauhan. Puspos ng lahat ng kabuuan ng Diyos. Sabi po ni San Agustin ng Hippo, iniibig ng Diyos ang bawat isa sa atin para bagang ikaw lamang sa kanyang paningin. Sa dami natin, ngunit parang ikaw lamang na personal na ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabihin, bawat isa po sa atin, ang taglay na kung saan ang pag-ibig na ito ay dinadala natin. Para bang ikaw lamang. Ikaw lamang ang kanyang apple of the eye. Ikaw lamang ang tangi. Kaya't bawat isa po sa atin, mga kapatid, kung paano na ang Diyos ay umiibig sa akin. Ang Diyos na ito ay taglay sa kanyang puso, ang bawat isang taglay ng puso natin. Kaya nga po mga kapatid, ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, ang siyang panulukan ng ating pananampalataya. Ito po ay pinapakita konkreto sa ating ebanghelyo pong narinig po natin ngayon. Tayo po ay dinala sa mandali sa bundok ng Golgota. Habang binabasa ko kanina at habang naririnig ninyo, dinala po tayong lahat ngayong gabing ito sa bundok ng Golgota na kung saan ay binabayubay ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ibanayubay sa bundok ng Golgota at narinig natin na ang sundalong inulos ng sibat ang kanyang tagiliran at karakarakang bumulwak ang dugo at tubig. Ito'y Golgota, mga kapatid. Kung taon 33 sa bundok ng Golgota sa Jerusalem, ito po ang bundok ng Golgota natin ngayon. Sa ating panahon, 2024, na patuloy pong ipinagkakaloob ng ating Poong Jesus Nazareno ang kanyang sarili, kanyang katawan, ang kanyang dugo at tubig, na naririto ngayon sa atin, na siya'y nahandito, siya'y buhay, na naglalahad ng kanyang sarili bilang katotohanan ng kanyang pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Pigang-piga ang buong katawan ng dugo at tubig na dumaloy mula sa kanyang tagiliran, inulos ng sibat at isang pagkapanganak ng simbahang ating kinabibilangan. Kapanganakan, bumulwak, dugo at tubig bilang tanda ng kapanganakan ng simbahang ating kinabibilangan at patuloy ng kanyang pag-aalay at paglalahad ng kanyang sarili sa pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Ang sakramento ng Eucharistia. Biyaya, dakilang paghahandog, dakilang pag-ibig, at nagpapatuloy 2,000 taon na po
na ang simbahang ating kinabibilangan ay nagpapatuloy na nagpapaagos, nagpapadaloy ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. Ang kanyang katawan at dugo na ating kinakain upang tayo po'y mabigyan ng buhay dahil sa pag-ibig. At ang isa pang ipinanganak sa simbahang ating kinabibilangan ay ang sakramento ng binyag na inihayag din sa pagbulwak, sa pagdaloy ng dugo at tubig, ang sakramento ng binyag na mula sa kanyang pagkabayubay sa krus, na ang binyag na ito'y nagbigay buhay sa atin para sa buhay na walang hanggan. At ito po'y kaloob niya po sa ating lahat. Kaya bawat isa po sa atin, ang matinding pag-ibig ng Diyos ay tinataglay po natin sapagkat bawat isa po sa atin individual, hindi po masa tumingin ang ating pong Jesus Nazareno, kundi ang bawat isa sa ating tinataglay niya na iniibig niya tayo individual, na bawat isa sa atin ay kakilala niya, na ang bawat isa sa atin ay mahalaga, ang bawat isa sa atin ay ninanais niyang masakop muli, na tayo'y makabalik ng buhay sa kanyang kaharian. Ang Eucharistia ay ang sakramento ng pag-ibig. Kaya nga po ang altar na ito, ang Golgota na ito na kung saan ay kinokonsagrahan ng tinapay at alak upang ang pag-ibig na ito'y dumaloy po sa bawat isa sa atin. Ang Eucharistia ay ang sakramento ng pag-ibig. Inilalahad ng pag-ibig at ito ay bumubunga ng pag-ibig. Ang Eucharistia ang siyang pagsasabuod buong buhay spiritual. Kaya nga po, ang ating pagsalok ng kanyang dugo at tubig ang siyang magbibigay buhay spiritual sa atin. Kaya ito sinasabi, nawa ang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno ay maghatid sa atin ng ligtas patungo sa kanyang kaharian. Kaya po para kakain po tayo, ito ay nagbibigay kabuluhan at buhay sa atin para sa ating buhay na walang hanggan. Sa Eucharistia, pinagmamalay tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At tuwing pinagmamasdan po natin ang nakabayubay sa krus ng buong katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ay pinagmamalay tayo at dapat po nating bigyan ng matinding pagmamalay. Bigyan natin ng matinding isang biyaya na kung saan ay hilingin natin ng matinding pagmamalay ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Tuwing tatanawin po natin ang krus na ito, siya ay pag-ibig.